hindi na komplikado masyado. Di ba? Damage, tanks, late game, Oo. Onyx has it. Crowd control meron din na para sa kanila pagdating sa yung late game nga, DPS. So magiging crucial factor na lang dito is yung laban talaga ni Edward sa ni Jem. For me, yun talaga isa din sa nagdidikta ng laban natin. Pag nauuna si Edward, nakasama ng teamfight, medyo nalulugi ang Onyx. Kaya siguro pumili din dito ang side ng Fnatic Onyx dito ng CC. Yeah. Para pwede siyang dumiretso sa backlane. Parang better. it's the buong series, it's the battle of the XP, eh, no? Oo. Yun talaga yung focus din eh. It's the battle din kung paano nga ma-force ng Fnatic Onyx Philippines to push this to another game. Again, Blacklist International Uy! is on match point. Yeah, that was a flicker para kay Imam God. Na-set up ata ni Super Prince yun. So great work para kay Super Prince. Meanwhile, ito, Sensui Sakit. versus Galera, inihikutan. Mauuna pa. pino-force out niya yung flicker ata. At nakuha nga din dun yung Cyclone Eye para makaiwas. Escalera still safe habang kumukuha ng vision. Ito na may edge, by the way, ng CC pagdating sa clearing ng minion wave kasi dumadoble yung damage kapag walang tinatamaan na hero if ever. So medyo magiging matagal yung laban natin pero definitely magkakaroon ng focus dito sa may gold lane and magbibigay ng space dun sa may XP lane. Ang kailangan kailangan ma-prioritize dito na side ng Fnatic Onyx is makapag-double lane agad si Kelra since this is a Claude. Oo, kailangan makakuha siya ng magandang farm. As you know it. And syempre, focus lang muna yan. Oo, grabe. Ayun, diba? Daming may gusto makapanood niyan. Kelra Oheb. Pero ito ang tunay na laban ngayon eh. Ayan talaga. Yung camera works nandito eh. The focus on the XP. Nararamdaman lane. din ng mga observer natin na Ay. kailangan talaga dito eh. Ayan na. O, umaamba. Umaamba din si Jem. Super Prince tumulong. Ayan, tulungan na ng clear wave. Ganyan kagaling ang mga mages natin. Alam nila na kailangan clear wave. And the priority on the DXP na dapat walang ma-delay or ma-low sa unang objective. Onward, Earth Shatter. Haji, okay. Ang ganda ng ikot ni King Kong dito. Uy, pero naging naging pusa! Ay! Pero this time si Escalera. Ang makakuha, King Kong is down though. Escalera, medyo makunat pa rin. Nagbabakop na lang ng konti. Yo-yo blitz para kay Jem. Pero ang ganda ng passive ni Yue this time. Ay! Oh, dash combo! To the boomerang! Nako, para dito sa Fnatic Onyx, maganda na sana nakuha nila dito yung turtle pero medyo nag-extend pa. Not knowing na meron pang final slash na pwedeng ibitaw dito si Edward. So that's a nice counter for them. Kahit nakuha yung turtle, lamang dito ang Blacklist International in terms of gold. But take note, hindi pa natin nakikita doon sa team fight yung mga marksman natin. Kaya natin binanggit na as much as possible, ayaw mo ng team fight. Doon sa baba. Yan, kung gusto, dahil nga nasa bottom lane ng ating camera, meron ng in-game code na pwede mong makuha. Siguro ang magiging dilemma lang dito ng side ng Onyx, hindi sila pwede mamula kapag nagkaroon ng mga 2v2, 3v3 situation because of that Spear of Javelin. Alam nila yan, kasi ginamit din nila yan kanina eh. Oh. Yung Haji initiation. Oh my glove, may combo pa lang ganun, pwede pala yun. Pero counter ko naman, with of course, the Eternal Guard. Blessing duet para kay Kenra. Siya naman ngayon magpa-flank, pero medyo bitin pa. Yung damage output, walang makukuha ang Onyx na kill. Pero yung combo, Yue and Haji combo, the burst is real. Oh, tsaka nung moment na yun, alam kasi dito ng Blacklist International na hindi naka-purify si Super Prince. So talagang viable target siya with an onward Earth Shatter. Isa lang ang merong purify sa Fnatic Onyx Philippines para rin kay Kelra. And again, this is the threat of the crowd control burst na pwedeng ma-build up ni Nana heading towards mid-game. And napakasakit ng pwede niyang gawin even for a Claude once mahuli ka na muli na blitz and also how you want to stop frontline initiations. Pwede ka talaga agad dito ma-force out to use unnecessary resources kaagad. Ang hirap din kasi pag natotoro ka eh. Oo. Ang hirap din na na minsan mababaliw ka. Teka, natotoro ko, gugo ba ako nito? Or hindi. Counter ba ako? Gagamitin ko na ba yung skill ko or hindi? Pero ito, sinisimulan yung turtle objective. Onward, walang tatama dito. Pero ayun, yung dabog na gagawin ni Escalera, pero naging totoro na naman. Yung baka naging pusa. Animorphs. Habang walang tatamaan si Edward. Okay lang daw. Nakita namin yon Edward. Pero 3-0 at makakuha ng turtle ang Blacklist. Muli na kasi si... Na hexagon, oo. Oheb. Na si Oheb. Escalera kanina. At nakuha nga ng kill doon si Yue out of the camera. Off-cam kill. At ayun nga din ang threat ng isang Nana.
2-0-2. Ang lala nung Hex. Oh, na-hex eh, no? Oo, yung voodoo. Napigilan tuloy na Oo. biglang pumasok. Alam naman natin ang ibig sabihin nun kapag, kumbaga, in layman's terms, sa mga MOBA gods dyan, yung Totoro, ang term na yan, parang na-hex ka, nagmo-morph ka, na parang kang nai-stun. Tsaka nga, ano pa dito, para sa side ng Blacklist International, kahit yung strength sana ng Akai, di ba nagagamit din dito ni Yue para mapigilan yung heavy spin. Kasi kanina ganun yung ginagawa eh. Oo. Yeah. Heavy spin kuha ng retribution pero napipigilan na this time around. Kaya naman lamang ang Blacklist International 2.2k gold. Meron pa corrosion site. By the way, si Oheb dito sa laban. And at the same time, Dominance Ice. Pinakamagandang nangyayari ngayon naman para sa side ng Fnatic Onyx is that hindi pa nabibigyan dito ng kill si Kelra. Oo, kaya goods na goods pa si Kelra dito. Wala din siyang death. So kahit na nalulugi yung mga mid lane situations, aklod is aklod. Kapag kalaban mo sa late game, ang hirap patayin. Importante din kasi na makakuha din ng items ang Claude to for damage. So, nirerespeto pa nila ang mismo power spike ng composition ng Blacklist International dahil nga din dito sa threat ng Nana or ni Yue. Kailangan ng mag-Onyx Bolt in ng Fnatic Onyx dito. Pero delikado din kasi kung magsama-sama din sila kasi pwedeng maging 5 ang maging pusa agad. Oo nga, no? Oo, tapos diretsyon pa ng Molina Blitz. Sobrang delikado talaga if they will just completely commit. Oh, so pag natapatan ka ng sibat dito ni Oheb, di ba minsan pwede din yung 2-3 yung tatamaan, tapos Oo. diretso ka ng Molina. May slow yun. Oo, ang daming crowd control dito ng Blacklist International. But yeah, for Fnatic Onyx, Ah. kailangan nila din tong ilaban somehow or magbigay ng space, any lane for them para makahabol pagdating din sa goal. Edward Zone. Final slash. Final slash para kay Edward. Oh! Flicker in! Sabay David! Curse of the Blood. Okay! May makuha ang damage shot ng Blacklist International. Pag-out na lang ngayon sila Super Prince. Makawala si Oheb. Great kill para kay Super Prince. Pero yung Turtle, mapupunta pa rin. Sakpo na ng Blacklist. Sobrang lakas ng frontline stronghold ng Blacklist as they established it against Fnatic Onyx Philippines. Nahirapan din makalapit doon sa Escalera at ang mahirap din mag-commit at ibigay din yung kill for Blacklist International again. Final slash Edward, onto pare. Kelra. Gigil na si Kuya Edo. Oh! Ay! Pinabalik! Kelra sidestep, but it's not gonna be enough. Grabe si Yue talaga. Sumigaw na naman yung mga fans ni Yue. Parang wala ka ng choice talaga eh. Ang lala ng flicker in Molina, pwede pala yun. Yung mismong distansya na abutan talaga ng lapag eh. And that was the although pwede siya nang madodge ni Kelra kaso sobrang hirap din iwas. 3 din nakabante din from Blacklist International. Kung ikaw ay parte sa kupunan ng Onyx, ng Fnatic Onyx, ito na yung panahon na kailangan itaas mo ang mga kamay mo kasi the snowball is real. At ibigay nyo ng energy ball kasi the snowball is real para sa side ng Blacklist International. Kung nakakaramdam ka na ng init dito sa venue, kami din. Sobrang ramdam namin ngayon ang match Ramdam na to. na ramdam natin ngayon yan. Sim. Kaya ibigay nyo na lahat ng energy para hindi masyadong minit. Tama, padaanin niyo yung drone dito sa amin. Oo nga, oo nga. Oo nga naman. Para may magandang footage. Oo, ang maganda na ng footage. Tama yun. Tinulungan ko lang kayo. Going back to the game up top. Blacklist International with the lead. Oh. King Kong. Okay, may nakuha ang force dito si Edward. Just doing the work down bottom. Nakuha nga dito yung Torre ng gold lane. Mukhang may... Yung Carmela. Iba talaga yung paggamit dito ni Sensui. Kasi kanina din yung match 1 na parang hirap na hirap din ditong parang pumalag yung kalaban nila ng team. Mas mahirap ngayon kasi meron pa silang Nana Yeah. na Nakakombo. nakakombo. Kasi yung yan si Shinzui, may magic flower yan eh, or magic missile. Tapos Tama. may hex. Tama. Pag na-hex kasi mahirap yun, boss eh. Mahirap yun eh. Oo, mahirap yun Sobrang challenging talaga kasi kung pag-uusapan natin yung pwedeng maging intro dun sa Hex. Kasi Oh! Escalera, ay may initiation na naman pala. Okay, si Kendra ngayon Spear. makakawala. Pero yun yung final slash shot. Tatamaan si King Kong. King Kong, makakapag-out si King Kong ngayon nandito sa bandang gitna. Sino to si Escalera? May si Placing Duet. duet para kay Kendra. Ganda ng kill ni Super Prince. Pero si Haji pa lang ang mawawala. Jem, Vengeance. Galit na si Kuya Jem nyo. Kailangan na pumawi. Meanwhile si Jem, nagulong dito sa loob. Okay, sumuper yoyo. Okay, so isang casualty for both teams. Parehas na post 5. So dito natin makikita na parang ang tinatry na lang dito ng Fnatic Onyx din is kung pwede makapitas ng paisa-isa. Pero for Blacklist International, kailangan din lang maging maingat kasi again, this is a Claude na kanilang katapat. Mainit na.
Si Claude, mga kaibigan, mainit na si Ayan. Kelra. Kasi hindi kasi magiging problema kung hindi nila i-layer ka agad. Oo. Kasi since you mentioned about the entry of the Claw with the Blazing Duet or BMI, kailangan din nila magiging, kung magulat din mismo yung Black International, how to react. Yun yung automatic follow-up na isang Minotaur for a complete setup. Parang hindi ko pa nakikita si Yue na nagiging Molina rin. Ibig sabihin, hindi pa siya napupok ng sobra yung passive niya. Active pa rin. Isang beses pa lang. Isang beses pa lang. So, nahihirapan dito yung Fnatic Onyx na i-penetrate kung nasan yung position ni Yue. Again, 3-0-4 on this Nana. At may unang Lord na nga na pwedeng kunin either ng Fnatic Onyx Philippines. 18K. Naka 13, level 13 si Sensui dito. Okay. Tapos level 12 si King Kong. So, ibig sabihin, mas mataas yung damage ng Retribution dito ng side ng Blacklist International. Lord HP dropping low. Final slash Isolation. Globsilicious. Ayan na yung Nagulat ulti. tayo dun. What a team fight para dito sa side ng Blacklist International. Edward once again. Flicker final slash. The Flicker slash. At dahil dun, sabay-sabay nilang makikita ang pagkuha ng Lord ng Blacklist. King Kong, pabantaw Si ng King Kong. Kelra. Si King Kong, nilaban na. Pinilit na lang ni King Kong. Pero pulado siya. Habang umiikot siyang nawala. Out of position and Sensui secures the Lord. Walang namatay sa Blacklist. Wala, complete flicker lang ang nagamit dito Yup. ng Yue. And this is completely ultimate resources na ginamit lang over and over again sa team fight against Fnatic Onyx Philippines. Ay, grabe. Sobrang ganda ng pagkakagamit ni Sensui dun sa Curse of Blood niya. So, meron siyang target location. Nakita naman natin na 3, 4 yung tinamaan from Fnatic Onyx. Kaya naging maganda para sa kanila. And may kita rin natin dito yung difference in terms of gold para sa ating mga marksman. So, 8.4k para dito kay Oheb at 7.4k naman para dito kay Kelra. Medyo nag-stronger kayo yung side ng Fnatic Onyx. Again, nasira kasi yung pattern. Oo, dun sa nasira yung Nana. pattern. Dahil sa nanay, nababaliw sila dun kay Molina ni nanay, yung pusa. Oo, kasi Hirap talaga lumapit eh. parang nangyayari, medyo restricted yung area na paglalatagan nung Molina Smooch. Kasi si Escalera dito, supposedly parang siya yung magpo-front. Pero dahil dun sa mga Molina na yon, medyo mahirap. Mas nagiging madali naman ngayon para kay Edward na i-predict Mag-slash. kung saan siya magpa-final slash. Oo So, nga. that's a complete follow-up na hindi either maagapan ng Fnatic Onyx Philippines. So, si Yue ngayon merong lightning truncheon. So, merong additional splash damage ang Nana na to. So, kailangan nila maging maingat on how they can go a setup from this. Kasi may Minotaur sila again. There's still an initiation, pero kailangan ma-force out mismo din ng Molina. The blessing of the Molina. Ayun na naman yung Can the ultimate. Super Naku po. Family, can the Super Family survive this? This is an attack na magmumula sa side ng Blacklist International. Eternal Guard, pinap ni Super Prince. Pero magbaback lang muna ang Blacklist. Super Family, the family that defends together, stays together. Can they defend this? Ito nga yung katanungan natin. Ito Oh! na nga ba? Up! Will Blacklist Ayan International... Oy! Okay, May si Duel! nagdabog si Escalera dito habang si Kerra makakuha naman ng 2 kill. That is a shutdown pala. Si Super Prince pa rin with a double kill, but then again, the damage output is real. Fnatic Onyx is doing it. Great defense. Ito na, bumili na ng mga defensive items din yung side ng Fnatic Onyx. Meron rin dito ang Athena Shield, si Gem. Tapos more on damage naman para kay Super Prince on the Divine Glaive. So kailangan nila i-capitalize na nanalo sila sa team fight na yun dahil 14 seconds pa bago mabuhay dito si Oheb and Edward as well. So as much as possible, even silence, pero nakaangat yung minion ng Blacklist doon sa may top lane. Oo, wala ding minions dito ang Fnatic Onyx. So mabubuhay talaga si Edward at si Kel1. Ito, by the way, gusto ko So lang may oras pa rin talaga, yes. Gusto ko lang explain kung bakit natin sinasabi na maganda yung ultimate dito ni Sensui. Kasi yung Curse of Blood, if ever na na-link siya sa madaming heroes, nakukuha nun na-linkan 50% of the damage. So Ay. automatically, nagre-rape mo lang lahat. Nagsa-splash talaga siya. May splash damage. May splash damage. So kung na-combo mo yon with the Nana, and as well as Yung the sa knock-up Moskov ng pa Hadi lang. sa Moskov pa lang, damage over damage, the layer of splash damage. Tumatagos na, umi-splash pa. Kaya hindi masyado makapasok si Escalera. Kasi pag pumasok siya, tas ng Curse of Blood, nakadikit yung mga kampi niya, yung nakukuha niyang damage, 50% doon, tatalsik. Tatalsik. Wow. Kasi magsa-splash. O, di ba? Doon sa mga kakampi niya. Wordplay. Ibig sabihin, kailangan ni Escalera dito ng isang matinding entrada. Yes. Kailangan niyang kumambyo ng malupit dito. Kailangan malupit na initiation again. Oo. They're up against a Nana na pwede kang gawing pusa. Ito na ba ang the ultimate cambio ni Kailangan na. Kapitan Escalera? May waves sa taas at sa baba.
Nasa pabor to ng Blacklist International. Uy, naku, matatrap ata si King. Ay! King Kong, Heavy napilitan spin, ng ginamit ikot. na. Tingnan natin, may matutulak pa siya dito. Vengeance para kay Aji. Jem. Sino ngayon makakuha? Mula to si Aji. Kelra will take that kill. Pero Sensui will take the Lord. Ngayon, this time, ito na ba yung entrada? Ito na ba yung cambio ni Escalera? Walang mangyayaring cambio. Haji lang mawawala. Pero yung Lord ay nasa kamay ng Blacklist. Pinagpupush ng minions sa bottom lane ng Fnatic Onyx Philippines. At napipilit sila mag-back sa base para dumipensa. Kailangan to salubungin agad or i-depensahan agad ng Blacklist. I mean, ng Fnatic Onyx kasi 17 seconds. Ay, nako po! Edward! Mukhang ayaw nga pauwiin sana. Pero ito yung kinagandahan naman para sa Fnatic Onyx regardless kung nakuha nila Lord kasi -1 naman ngayon, walang taga-setup lane na Pantes. Magkaroon na maganda na namang Curse of Blood para kay Sensui. Pero madedepensahan dito ng Fnatic Onyx pero pwede pang masira Umikot. yung Torres sa top lane. Ang ganda ng ikot ngayon dito. Pero si Edward makaka-out. Grabe yung scorch damage. Nararamdaman nyo ba na pumupuso pa rin dito ang Fnatic Onyx? Buhay pa rin. Buhay pa ang Super Family. Okay, pero wait. Okay. Na ano lang ako. Kala ko yung merong play doon para sa taas. Pero kailangan nilang dumipensa. Ito nga ang tanong. Okay. May initiation niya mula sa Fnatic Onyx Philippines. Blazing Duet Win shot na ginamit dito ni Kelra. Kaya naman dito ay makakalabang ata sila. Tingnan natin. Andun si Escalera. Habang umaharap ngayon si Jem. Jem, Yo-Yo Blitz. Edward is down. Buhay pa rin ang 5 sa side ng Fnatic Onyx. At doon makakuha ng kill si King Kong. The defense is real. Once again, the family that defends together stays together. 10-6. Fnatic Onyx is doing it. Pinupusuan pa rin ang depensa. Haji and Edward on that takedown. May oras ngayon ang Fnatic Onyx Philippines to clear this waves. Ngayon na may damage na rin si Kelra. Slowly, ito na ba yung answer for the late game win condition at Chantel? Alam mo yung late game condition ngayon pinakita na ng side ng or yung winning condition rather. Pagdating doon sa setup play ng Fnatic Onyx, ginawa na nila kasi kailangan lang pumasok ni Keller with the Blazing Duet. Follow up ng Mino One's Fury. So binaliktad nila yung pattern. Di ba kanina nag-struggle sila na si Escalera yung mauuna? Yeah. So ang ginawa nila is balik rin natin. Kasi parang kung ikaw yung side ng Blacklist International, nakita mo nag-Blazing Duet si Keller, ang movement mo lang is patalikod. Patalikod. Pero dahil merong follow-up na crowd control, pwede ka pa magkaroon ng susunod pa Oo. na layer of skill. So yun yung kailangan lang ituloy dito ng Fnatic Onyx. Pero kung titignan natin in terms of damage difference, iba kasi din talaga yung isang Ate Carms kasi meron pa siyang Crimson May Flower. Crimson Flower pa eh. Naging tita bigla eh. Biglang naging ninang eh. Oh, Ninang Carms. Ninang Carms. Ito lang ang masasabi ko, 2 times na nangyari sa laban na lumamang ang Fnatic Onyx doon sa loob ng base. So dito ko lang masasabi, nangyari din to kanina, I think may Blacklist International game kanina na nakambakan din sila sa ganitong situation. So if you are Blacklist, you don't want to give Onyx, again, another mistake. Kasi mas maganda yung naging pasok ni Kelra doon. Wind chant, tapos biglang Blazing Duet, walang umahawak sa kanya. Right after that. Wala din Free nag-try na damage. mag-counterplay. Kasi kailangan nila mag-move it. Unless gusto nila salubin yung damage. Diba? So, kailangan nilang umatras tapos sa diretso doon. So, eto, 18 minutes, tapos meron tayong Lord. Makikita natin mamaya kung meron pa passive yung Nana kasi may kita naman yun. Okay, so may Doon sa comeback hero niya. window. May passive yung Nana, may bilog kasi sa baba niya. May comeback window ngayon Fnatic Onyx Philippines. Nasa kanila ang tsansa na pwedeng maagaw ang Lord na to. At pwede nilang ma-push ang base ng Blacklist International. Blacklist is on match point. 18 minutes. This is the late game. Force pa to nila. We are in the late game. BMI pinap ni Kelra. Iba yata yung... Okay! Papanatan ngayon si Escalera. Yun yung ultimate na spear na ginawa ni Oheb. Pero ayun, ganda ng curtain call ni Jem. Para na block. Habang Blazing Duet si Kelra dito. Pero may window Johnson. Habang si Oheb dito bumabanat ng mga spears. Si King Kong ngayon ang babanatan. King Kong makakapag-out pero Escalera na mawawala. Habang inahabol sila King Kong dito ng side ng Blacklist. What a call para kay Edward! Two crucial pickups, Ate Chantel. Inabangan niya kung nasaan yung BMI, boss. Alam niya kung saan lalanding pabalik si Kelra. At hindi nila binitawan si King Kong. With that heavy spin threat, delikado din kasi kung ipa-open nila and the eyes and the lockdown of Blacklist International na hold nila at nahanapan nila ng opportunity to penetrate the defense. And we're seeing the squad of Blacklist International. They want to end this right here, right now. Fnatic! Fnatic Onyx! Tumatagilid! Oh no! Ayun na yung Molina. Yun yung boomerang. Ayun yung Eternal Guard. Pero magkukol ba dito ng endable ang Blacklist International? May depensa pa rin. May mini lord. Pero medyo masakit ang mga tumatagos ng mga blades at mga spears na binabato ni Oheb. Meron dalawa lang ang minions.
Kapit sa base talaga ang kailangan gawin dito ng side ng Fnatic Onyx. May Lord sa gitna. Ilalaglag ba ng Blacklist International Fnatic Onyx Philippines sa play-ins ngayon? Okay, sweep! Win shot para kay Keller dito. Napilitan naman play si Duet. Nagkapilitan na rin. Umikot-ikot si King Kong. Pero yung Lord na nandito na. Binabanatan si Jem. Naka-immortality si Jem. May comeback pa na magagawa. Ang Onyx, Fnatic Onyx. Tignan natin. Bumaba natin yung Lord doon sa base. At mukhang tapos! Playoff mode is real! Naging lason sa unang araw. Blacklist International proving themselves once again. At sa ganitong abanse, hihinga ang Blacklist International.